pinag-uusapan nga namin ni Nanay Bing, Sir Sunny. Nako, pag lumala pa no itong sitwasyon sa Middle East. Kasi sa ngayon wala pa tayong nakikitang solusyon eh. Posibleng humupa itong nangyayaring kaguluhan. At pag ito ay magtutuloy-tuloy at mas lalo pang lumala, ang presyo ng gasolina hindi na natin alam kung saan na ba aabot ito. Kasi ngayon, ang projection, ang gasolina ay aabot na daw sa 100. Ang diesel naman, mahigit na 100, Sir Sunny. Parating nga natin binabanggit, dito sa sitwasyon na may krisis tayo ngayon sa produktong petrolyo, hindi lang ang mga motoristang apektado. Lahat. Kung sakasakali ho mas lalala pa itong sitwasyon, Sir Sunny. Paano na lang ang magiging buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Ano ang magiging epekto nito? Well, sa amin, depende sa gobyerno. Kasi, paano ho? Opo. Bakit depende sa gobyerno, Sir Sunny? Kasi tama kayo eh. Yung pagtaas ng presyo ng crudo ngayon, historic siya. Walang kapantay yung pagtaas ng presyo ng produkto petrol sa pagdating ng pamilihan. Tapos kung gagamitin natin yung huling pagtaas ng presyo ng crudo noong 2022, actually, even nung medyo nag-stabilize yung presyo ng crudo after nilusod ng Russia yung Ukraine yung February, actually bumalik sa dating presyo ng crudo halos katapusan na ng taon. So minimum, tumakbo ng 10 buwan na bago bumalik sa dating level yung presyo. So ngayon, kung yun ang hinaharap natin, tapos mas mataas ang paglaki ng presyo sa pandiging pamilihan ngayon, ibig sabihin, mas malaki yung bigwas sa atin. So ano yung nangyari dyan? Well, alam naman natin, ang unang tinatamaan talaga dyan yung mga transport groups kasi sila yung sobrang nakasalali yung hanap buhay eh. Di ba? Sa pagbili ng diesel, pagbili ng gasolina. Pero yung mas nakakabahala syempre yun kasi hanap buhay yun. Pero sa mga darating na linggo, darating na buwan, baka hanggang pagpasok sa bagong taon, parang layo pa, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngayon pa lamang na monitor namin sa NCR, lumaki ng 5 piso hanggang 7 piso na yung presyo ng 1 kilong bigas. So yun ang unang tatamaan talaga eh. Bigas, gulay, isda, karne. Ito yung pinaka-sensitibo kasi doon sa presyo ng tunda sa pag-transport eh. So may unang bigwas na naramdaman sa retail prices natin dyan. Yung pagtaas ng presyo ng bigas ngayon, 6 hanggang, I think yung regular rice yun eh, yung regular milled rice, yung well-milled. Baka 10 pesos na yata yung tinaas niya eh, nitong nakarang mga linggo, tutuloy-tuloy siya. Tapos kaya namin nabanggit na depende ito sa gobyerno, sa gano'n ng gobyerno ng epekto kasi kung walang gawin ang gobyerno o masyadong maliit ang gagawin ng gobyerno, ibig sabihin, yung pagtaas ng presyo na yan, buong babalikatin ng ordinaryong Pilipino. Ang attitude namin dyan, trabaho ng gobyerno, siguraduhin na sa isang lipunan, lalo na tulad ng Pilipinas na may ilan talagang sobrang nakaangat sa buhay, sobrang laking konsentrasyon ng yaman, sobrang laki yung pakinabang sa takbo ng ekonomiya. Trabaho ng gobyerno, siguraduhin na yung magbabalikat ng krisis, magpapasan, hindi yung ordinaryong Pilipino na wala madudugot na bulsa, kundi yung mga malalim-dalim bulsa at malaki-laki ang yaman. At gano'ng ka-basis yung tanong, ano man tumbling dun sa 4-day work week or pagtanggal ng buwis or lahat ng mga akbangin na yon. Of course, every little bit helps pero sa sobrang laki ng problema, kailangan kumawala din sa pag-iisip na makukuha ito sa palikot. Kailangan talaga ng mas malaki ang subsidyo sa mga transport groups, magasaka mga isda, ayuda para sa mga grabing katamaan ng mga Pilipino. Milyon-milyong pamilyang Pilipino may hirapan na sa madarating na linggo, darating na buwan. Kung hindi umaksyon ang gobyerno na tanging may kapangyarihan na umaksyon ng mabilis, talagang grabing kahirapan ang kinakarap natin. So dapat sa gobyerno pa rin pala tayo nakasalalay ngayon. Well, yung krisis kasi. Krisis talaga. Ano bang dudukutan ng kasi sa ngayon ng repuso ng ordinaryong pamilya?
Ito lang ang napansin ko, Sir Sunny. Ewan ko lang kung meron na bang binuong crisis parang ganun committee na para Oo. pag-usapan, tugunan, ano pa bang po pwedeng gawin. Kasi ang naririnig lang natin ngayon, ang kanilang gustong mangyari, bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspendihin. Mm-mm. O suspendihin muna or pababain lamang ang excise tax. Sa VAT, wala pa nga malinaw kung ito ay gagawin ba. Well, mas lalo na ang oil deregulation law kasi Mm. sabi pag-aaralan mabuti, 'di ba, ng ating pamahalaan. Pero so far, at syempre yung ayuda nandyan, nag-umpisa na para sa mga ano lang ito, sa transport sector, yung ayuda. Mhm. Wala pa sa mga ordinaryong Pilipino. Pero well, sapat na ba? Kung kasi sabi ko nga eto ngayon ang prioridad ata, no? Suspendihin o tanggalin ang excise tax. Oo. Alam nyo, sana pakinggan kayo ng pamahalaan kasi wala kaming nararamdaman na may crisis committee. At Oo. kung sisirisohin natin yung sinasabi ng palasyo, both yung spokesperson at si Presidente mismo, yung statement sila, kapansin-pansin. Si Presidente yung nagsabi, normal ang sitwasyon. Si Presidente yung nagsabi, wala kayong kailangan pag-abalahan, problemahin kasi normal ang sitwasyon. Sabi naman ni Mr. Claire Castro, wag yung mga nagsasabi na may problema, mga fearmongers yung mga ato. Sige, panghawakan natin yung public statements and wala naman silang tinatago sa atin. Pero sa isang klase mga bigkinasalita, mukhang wala sila nakakita ang crisis. Kaya yun ang sobrang nakakapagtaka. Siguro sila sa palasyo na ang minimum na sweldo, 250,000 pesos siguro kada buwan. Oo. Kasi ang sinasabi ng Malacanang, Sir Sunny, ang sinasabi ng Malacanang parati, Naibing, wag daw magpanik ang tao. Sinong hindi magpapanik? Diyos mio, umaabot na sa 100 ang gasolina, ang diesel mahigit 100 na. Pagkatapos lahat ay humihingi na ng taas presyo. Oh. Sino hindi magpapanik? Pagkatapos, yung isang ordinaryong Juan de la Cruz, wala namang ayuda. Bukod sa mga driver. Hindi din po pwedeng i-pressure nila ang kanilang mga employer, ang mga sa business sector. Kasi apektado din ang mga to eh. Naghahanap ka ng paraan ang mga negosyante para para makatipid. At hindi din sila maapektuhan itong nangyayaring krisis. Oo, pero siguro sa paglalina, no? Oo. Ang tinutulungan ng palasyo, hindi lahat ng mga driver. Kakaunting driver ang tinutulungan nila. Yung inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development, 360,000 lamang ang matutulungan. Oo. So, may 2.2 million transport workers sa Pilipinas, 250,000 na jeepney driver, 1.7 million na tricycle drivers, about 80,000 UV Express TNVS, mga 200,000 mahigit na motorcycle taxi at mga delivery riders. Oo. Nangangailangan ng tulong, 2.2 million. Ang pinagmamalaki nilang tinutulungan, hindi pa yata 1/4 ng mga yan. May maiiwan sa kangkungan dyan na 1.8 million. Oh. Tapos bibigay na tulong na 5,000 na pinagmamalaki nila. Ano ba yung 5,000 na yan? Sa pagtaas lamang, sa nakaraan linggo hindi pa yung napipintong pagtaas ng presyo ng diesel. 1,300 pesos a day ang dagdag na gastos ng isang jeepney driver. Ibig sabihin, yung 5,000 na yan, sapat lang siya na bawiin yung nawala ng 3 araw na dagdag gastos. So, gusto ko lang linawin, hindi sa transport workers ang tinutulungan, pati sila hindi tinutulungan. Pinampa-press release lang sila na para may tutulong. Lalong-lalong hindi tinutulungan ng mga magasaka mamita. Pero, sorry, sa amin, ang lino talaga, kung gugustuhin ng pamahalaan, kung tanggapin niya unang-una na may krisis at magbulag-bulagan, ang dami niya pwede gawin. Makapangyarihan ng presidente, makapangyarihan ng kongreso, pero nag-breakthrough na ngayon. Siguro, mas gusto na pag-abalaan yung impeachment at yung pagbabakasyon na sa Holy Week. Hindi ko alam. So, yung taka nga ako,
may kinusap kami sa contact sa Kongreso kahapon. Unang plano, magtawag ng special session para pag-usapan yung crisis at ano pang pwedeng mahakdahin. So medyo tama kayo. Tama yung tanong nyo. May crisis committee ba? Oo. Mukhang talagang hindi kayo iniwala na may crisis. Pero siguro wala talaga. Oo. Well, naibing, Parang sa mga sinabi ni kapatid na Sani, kailangan nilang makitas, Rod, ang sincerity na gustong tumulong ng gobyerno. Yung statement ni kapatid Sani kanina, nung sinabi niya, bakit walang sesyon na ang pinag-uusapan ang crisis? Bakit para walang crisis? Talagang nakikita mo, ikaw nga nagsasalita, ang daming transport, sabi po ninyo, milyon-milyon. At ang pinapublicize lang na natutulungan ay 100 lang. What is wrong? Yung mga statement na yan na sinabi ni Brother Sunny, it seems na wala tayong communication na ganon, Rod. opo, Di Nay. alam talaga kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Maganda po ang sinabing tulong, ngunit ang sabi ni Brother Sunny, hindi lahat natutulungan. Ngayon, ito naman po ang tanong ko sa inyo, Brother Sunny. Sa ganitong sitwasyon po, na milyon-milyon pala ang kawawang ating mga kapatid na driver, etc. and so on. Ano po sa palagay ninyo ang dapat gawin natin din na hindi nakikita na sa magnet o sa kanilang spirit bilang isang Pilipinong naghihingalo? Ano kaya ang dapat nating gawin para matulungan po natin ang ating sarili? Ano kaya ang dapat gawin ng tricycle driver na umaasa na walang nakukuha at nakikita na niya ang kanyang pamilya nagugutom? Ano kaya ang tayo pong resilient po tayong Pilipino, kaya nating kumilos? Ano kayang magandang gawin ng bawat Pilipino, pamilya na makakatulong sa kanilang sarili sa panahon nitong sinasabing crisis na hindi nila nakikitang crisis, ngunit sa baba, crisis na. Ano sa tingin ninyo po, kapatid na Sani, sapagkat ang kayo po ay nandyan sa directly nakikita at nararamdaman ang kanilang kalagayan. How can they help themselves? Yan ang tanong ko. How can they help themselves? Because hindi tayo forever na nakatingin sa dole out. We cannot. Hindi tayo, ang milyon-milyon pong sinabi ninyo, hindi talaga kayang matulungan yan ng gobyerno. Hindi. How can we help ourselves? Ano po kaya ang dapat gawin din po nila? Kung hindi sila matulungan, ano kaya ang pwedeng gawin? Alam niyo po, sa akin po Nanay Bing, naalala niyo nung pagkatapos ng COVID, na nakita na hirap na yung kalagayan ng mga transport groups. Totoo lang, natuwa kami kasi sa tagal namin nag-monitor ng sitwasyon. Doon lang namin una nakita yung maraming statements halimbawa ng mga mananakay na handa sila magbayad ng dagdag na fare hike para matulungan yung mga jeepney drivers o mga chuper. Sa amin, nakakatuwa yun. Medyo nakatawa ng puso. Kasi nakita mo na yung mga commuter naman, hindi naman mayaman. Yung mga commuter. At saka apektado din ang mga yan. Apektado sila ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So, nakita mo yung laro doon na yung fare hike, usapin niya ng sino magbabalik at mahal na presyo ng krudo. Yung driver o yung manlalakay. Hindi pa gobyerno dyan. Ang daming statements of support. Sige, handa kami magbayad ng dagdag para tulungan na aming kapwa ordinaryong Pilipino. So sa amin, ang unang baitang ng suporta dyan, magmumula talaga sa komunidad, sa kauri, sa pamilya, sa kaibigan. Yun talaga yung unang, yung pinagmumula ng sinasabing resiliency ng Pilipino. Nakakuha naman kahit paano suporta mula sa kapwa Pilipino. Pero ang punto namin, kakaiba, pambihira itong nangyayari ngayon . Pambihirang bigwas sa ekonomiya, pambihirang bigwas sa presyo ng bilihin, pambihirang bigwas sa
Hindi lamang sa 2.2 million na mga transport workers, mas malaki pa. Malaking bigwasto sa 14, mahigit 14 na milyong pamilyang Pilipino na sa katapusan ng taon, sabi mahihirap sila. So para sa amin, tama po lang po kayo. Hindi naman dapat pumasok ever sa dole-out. Pero may mga panahon, crisis talaga eh. Parang kung may matinding kasakitan, karamdaman, kailangan talaga magpagamot. So sa amin, hindi ito usapin ng dole-out po to hindi. Kasi hindi naman tamad ang Pilipino eh. At nagtutulungan naman, di ba? Yun ang sa amin eh. Grabe yung solidarity, grabe yung pinapakitang pakikiisa ng ordinaryong Pilipino sa isa't isa. Pero sa amin, huwag natin ever tatanggalin trabaho ng gobyerno, tulungan ang mga nasa krisis. Kaya nakakagalit dapat sa atin lahat. Hinahayaan niya, pinaprotektan niya ang mga bilyonaryo. Pinaprotektan niya ang mga mayamang, pinaprotektan niya ang mga kumpanya sa langis. Pinaprotektahan niya hindi ang Pilipino, kundi ang tubo ng ilan. Ang ilan. Sa amin, yun dapat nagalit natin kasi sa panahon ng krisis, ba't natin papabagitin pa yung pasal na ordinaryong Pilipino? Bakit iniiwasan ng gobyerno magpapatong napakaliit na buwis sa mga mayayaman? Hinihingi lang namin 1, 2, or 3%. Mayaman mahigit 1, 2, or 3 billion pesos. Kalahating trilyong pisong pwede naman likom sa isang araw. At iniiwasan ng gobyerno pag-usapan yan. Tatlong kongreso na may batas para dyan. Ditong pagbukas ng kongreso ngayon, at least 2 alam namin yung makabayan-akbayan. May proposal kung paano batas dyan. So, hindi pwede sabihin ng gobyerno wala siyang rekurso. Nandiyan, may batas, pinapakita. Pwede kumuha ng rekurso sa mga 3,000 bilyar lamang sa Pilipinas, 0.003% ang populasyon. Bakit hindi solidarity ang pinag-uusapan, tulong ang pinag-uusapan, at ordinaryong Pilipino? Sir Sani, magpapahirapan partikular natin. anong batas ang tinutukoy po ninyo? Itong panukalang batas. May tinatawag na billionaire wealth tax, yung Makabayan Block. 3 beses na yun, 3 Congress na. Mula 2020 to 2020 pa ito propose nung pagsaga ng COVID. Ang proposal niya, busa ng mga bilyonaryo. 3,000 lamang bilyonaryo sa Pilipinas sa population ng mahigit 110 milyon. 1% na buwis sa yaman mahigit 1 bilyon. 2% sa yaman mahigit 2 bilyon. 3% sa yaman mahigit 3 bilyon piso. Hindi ko alam yung detalye ng Solidarity Act ng Akbayan, pero para sa amin, doon kinumpute namin batay doon sa billionaire wealth tax ng Makabayan, ang konti-konti mawawala sa mga bilyonaryo. Trillion piso pang meron nilang pera, 8 trillion pesos ang matitira sa kanila, pero 500 billion pesos ang meron. Parang ayuda. Sa amin, yun ang suporta, di ba? Hindi yung barya na makuha mo sa mga walang-wala ng bigay. Naibing? Yeah, actually, parang ano yan socialized taxing yan. For those who are earning more must be taxed more para makakatulong sa wala. Actually, ano yan parang legislation po, matagal na proseso. Ngayon, itong crisis po natin andito na ngayon. Kasi kaya po ako nagtanong sa inyo kanina, ano ang magagawa? Ang bawat pamilya po ng mga driver po natin, kailangan din po tulungan nila ang kanilang sarili. Tataas, halimbawa lang po, tataas na ang presyo ng gulay. May mga lupa ba sa kapaligiran nila na pwede nilang mataniman para sa sarili nilang supply? Yan po ang tanong. Meron bang lupa sa kapaligiran nila na pwede silang magbantay ng manok na hindi na nila kailangan pang bumili sa market? Kasi kung tayo lahat po kasi kung ang tatay lamang ang kikilos, talagang hindi na niya kaya. Kailangan lahat ng pamilya natin na may tulong from NGOs or the government na kabarangayan. It's the barangay must mobilize. Na ang buong barangay ay alam niya anong klaseng barangay sila at anong klase hanap buhay from the bottom na pwedeng gawin para makatulong sa bawat pamilya. Sapagkat forever po tayong hihingi sa gobyerno, nakita naman ninyo how disappointed you are. Taxes, anong nangyari sa taxes natin? I'm sure umiiyak ang puso natin lahat.
na yung bilyon-bilyon na kung saan pumunta, sana nakatulong ngayon. Pero dahil sa sitwasyon that we are in right now, ang pagka magandang puso ng bawat Pilipino, yung pagtulungan sa sarili at sa kapwa ay dapat natin pong gawin. And you have the capability to do it. Kasi andyan po kayo, kita ninyo. Nakikita naman ninyo ang kakayahan ng bawat pamilya nila. Paano nila matutulungan ang sarili nila para umangat kaunti ang buhay nila? Kasi po, yung mga sumasakay na they are willing to pay, sila rin po wala nang ipipay. Hirap na rin lahat. Willing sila to pay if they have the capacity to pay. Wala na rin. Pare-pareho po tayong lahat na ang sitwasyon ay cycle. Kung kaya't parang naisip natin na ang mga Pilipino, never silang nagutom. Sa araw ng gera, sa COVID, nagtulungan. Ngayon pong, itong oras na ito is really different po. Tama po kayo. Kita ninyo kung sa news, bomba dito, bomba riyan, it will never end. As of the moment, sa tingin ko, nagiging worse. Kaya dinadasal natin sila lahat. Kundi makuha sa gawa, kuha sa dasal. Ngunit, for the meantime, tayo mismo, 42,000 barangay, kung ang bawat barangay magtulungan at tignan paano makaangat ang buhay ng kanilang kabaranggayan sa sariling kayod within the barangay, napakalaki po niyan. Sapagkat kung lahat nagtanim, hindi na kailangan bumili pa ng kangkong, meron na. Ngayon, darating ang panahon, baka ang isang tangkay, isang 5 piso, 10 piso kung hindi tayo kikilos. Ganun po, how can we help in a way na mamobilize natin ang mga lahat ng Pilipino na kumayod para sa sarili nila. Ipakita natin at mag-demand. While we demand, we also work. Kasi hindi pwedeng forever tayo demand na nakikita naman natin na kahit na anong gawin natin, alam natin lahat ng mga kahiwian na nangyayari, dapat sumasakit lang ang ating puso. Ngunit hindi tayo forever na ganon. Kailangan pakita natin, nakakakayod tayo. Bakit na kaya namin gawin ito? Kayo hindi nyo kaya gawin dyan? Natulungan kami? Something. Sapagkat ako I believe na tayong mga Pilipino, magagaling po tayo Number 1, matulungin. Number 2, masipag po tayo. Number 3, creative po tayo. And number 4, hindi tayo tumatanggap ng defeat sa ating sarili. Kayod na tayo ng kayod. Yan po. Even ang ating mga workers outside, pagtingin nila sa Pilipino, ibang-iba. Nakita, heroism. We are hero. Nakita po ninyo yung namatay na nagbabantay. Ilalagaan niya kanyang binabantayan. Bakit? Dedication. Yan ang nasa puso po natin. So, if we can mobilize the spirit of the Filipinos to help themselves, napakalaking bagay po yan. And you, as a leader po, nakikita ko the way you talk, ang galing ninyo. The way you explain, ang galing ninyo. You can tell all. While we do this, you do it also para matulungan ninyong inyong sarili. Yan po ang naisip ko. Napakaganda po ng ginagawa ninyo. Ang inyong dedication to help them, nandyan, napakaganda. At kaya, para nakita ko, napakagandang instrument din kayo to mobilize the spirit of Filipino to help themselves. Kasani. God bless you po. God bless you. Opo. May reaction ho ba kayo doon sa sinasuggest ni Nanay Bing? Imbes na tayo ay puro paasa sa gobyerno, bakit hindi din tayo tulungan yung sarili natin? Well, alam nyo, grabe talaga. Seryoso, tama si Nanay Bing. Sobrang sipag, sobrang kayod. Sobra talaga yung pakikipagtulungan sa baba, no? Lalo na sa puno ng krisis. Nakita natin to nung panahon ng COVID. Hindi talaga mauubusan ng enerhiya at pasensya at disiplina yung Pilipino para dyan. At even nga kami sa Ibon, marami kami tinutulungan ng mga urban farming groups na makapagtanim. Sa gilid-gilid ko sa gano'ng kalit na
na lupa para may kahit paano may tanim, may gulay. Pero ako, agree ako na tama yun na tuloy-tuloy yung pag-isikat natin sa baba. Kasabay ng tuloy-tuloy yung pag-demand, ang siguro pag-isipan lang natin na minsan sana hindi gamitin ng gobyerno laban sa atin yung kasipagan natin. Kasi ito nakakalungkot eh. At yung nga, balik ko lang, Sir, nalibing yung nabagit ni Sir Rod kanina. Kung may krisis talaga, sana magkayod din yung gobyerno. Kung makita niya yung pagdudusa at yung pagpatsaga at yung pagkasikat na dinarong Pilipino na umangkop sa krisis, para sila din naman. Ang problema lang kasi, ang sama na attitude na marami na nasa poder na nakita nga yung kayod ng mga Pilipino, resilient naman, nagiging dahilan pa na hindi sila gumalaw. So ako agree ako na tuloy-tuloy yung pagsisikap natin. Pero yun nga, sabihin natin ang tuloy-tuloy na pag-demand ng tulong sa gobyerno. Kasi sa amin, hindi namin naisip na dole out o band-aid. Kundi, kung talaga may sugat, kailangan talaga bigyan ng lunas. Kung talagang may kahirapan na hindi na may hangganan ang kakayanin sa baba, kailangan talaga ang responsibility ng gobyerno makialam. So sobrang sangayon ako sa nabagit ni Nanay Bing. Pero yung nga, nababaluktot kasi kadalas laban sa atin, laban sa dinaryong Pilipino. Alright. Sir Sani, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Sige po. Maraming God salamat, bless Sir Rod, you. Nanay Bing. God Ingat bless po. you, Brother Sani. Thank you. Bye-bye. Sani Africa, mga kasama, Executive Director ng Ibon Foundation at isang ekonomista. Ayan, napakabilis ng ating oras na pero